Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. So, alhamdulillah, papatuloy natin ang buhay ng katlong kalifa na si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Bago natin dakuhan kung paano siya naging kalifa, so sa araw nito dadakuhan natin, but unahin natin yung mga nakaraang nakasama niya ang unang kalifa, si Abu Bakar radiyallahu anhu at si Umar bin Khattab radiyallahu anhu. So balikan natin ang ilang mga pangyayari na mahalaga nung nakasama niya ang mga ito ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, bago natin dakuhan kung paano siya na-i-appoint na kalifa. Okay? So itong si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, ito ay isa sa mga napakahalagang Muslim noon sa panahon niya na kung saan kumukonsulta sila palagi sa kanya. Siya ay kabilang sa mga aklusyura. Itong si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, nagbibigay siya ng opinyon. Hinahanapan din siya ng opinyon pagdating sa mga seryosong bagay sa panahon ni Abu Bakar at ganun din kay Umar bin Khattab radiyallahu anhuma. Alam natin, si Abu Bakar, ito ay napakabahabagin niyang tao, mahinhin din. Halos malapit ang ugali ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu kay Abu Bakar radiyallahu anhu. At alam natin si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, ito'y mahigpit, istrikto, matatag, ngunit ito ay pagdating sa katotohanan. So matapang, matatag, istrikto ito si Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Alhamdulillah. Noong si Abu Bakar, nagipaglaban siya para magbayad sila ng zakat. Ay ayaw na nila magbayad ng zakat pagkatapos mamatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Katwiran nila ang zakat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamang. Kaya ayaw nila magbayad na kay Abu Bakar. Kaya linabanan sila ni Abu Bakar radiyallahu anhu hanggang finally nagbayad sila ng zakat. So hindi namatay ang zakat, tumindig ulit ang zakat, at ang mga na tumalikod, lumaban din si Abu Bakar radiyallahu anhu hanggang sa sila ay magbalik din sa pananampalatayang Islam. Meaning, tumutumba ang dalawa. Ang pagtalikod ng mga tao, pagdami, paglaganap ng pagtalikod at ayaw pagbayad ng zakat ay muling itinindig ni Abu Bakar radiyallahu anhu sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga bagay na importante nung gustong sakupin ni Abu Bakar radiyallahu anhu ang Byzantines, gusto niya itong sakupin, gusto niyang salakayin, humingi siya ng payo. Ganyan ang mga namumuno. Sa mga maaalam na kasamahan nila, humingi siya ng payo. Then, binigyan siya ng payo, pero hindi pa sapat ito. At hinanap niya si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu at tinanong niya, sabi niya, "Ya Uthman, ano sa palagay mo?" Sabi niya, "Gusto kong salakayin ng Byzantine," sabi niya. So sabi ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu sa kanya, "Kung inaakala mong ito ay makakabuti, ya Abu Bakar, o Khalifa radiyallahu anhu, pagpatuloy mo," sabi niya. Sapagkat sabi niya, "Ikaw ay walang kapintasan. Hindi ka namin kakagandaan ng kapintasan. Ikaw ay matapat na tao. So walang mapipintas sa iyo, ya Abu Bakar radiyallahu anhu. Kung ito ang inaakala mo na mabuti na salakayin mo ang Byzantine, gawin mo," sabi niya, "at sangayon kami." So tinanong dito ang mga iba pang sahaba, ang mga Ansar at mga Muhajirin ni Abu Bakar radiyallahu anhu. Ano sagot nila? Like for example, si Talha, Zubair, si Sa'ad, Abu Ubaidah, Sa'id ibn Sa'id radiyallahu anhum at iba pa. Ano sagot nila? Tama si Uthman, Abu Bakar. Sige te, kita niyo magsuggest si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, katanggap-tanggap agad. Tama si Uthman, yung kalifatul Rasulullah, tama siya. Na kung ito'y makakabuti sa umma, gawin mo at ikaw ay walang kapintasan. So dito ay ginawa ito ni Abu Bakar radiyallahu anhu. Alhamdulillah. Ganon din sa panahon ni Abu Bakar radiyallahu anhu, gusto niyang magpadala ng gobyerno sa Bahrain. So, kumonsulta siya kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Sabi niya, "Uthman, sino ang mainam na ipadala kong gobernador doon sa Bahrain?" So sabi ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, sabi niya, "Ipadala mo ang tao na ipinadala noon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam doon." At ang taong ito nang ipinadala siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Bahrain, bumalik siya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano sabi niya? "Ya Rasulullah,
ang mga tao ay pumasok na sa Islam. Siya ang ilagay mo muli, sabi ni Uthman ibn Affan radiyallahu an, at ito ay kilala sa pangalang Al-Ala ibn Al-Hadrami. So radiyallahu an, so pinadala ito ni Abu Bakar radiyallahu an muli tungkol sa Bahrain. Sino nagsuggest? Uthman ibn Affan radiyallahu an. Ganyan nilang tinatanggap ang kanyang mga payo, ganyan nilang hinahanap ang kanyang knowledge pagdating sa mga malalalim na issue. Nang mamatay si Abu Bakar radiyallahu an, bago mamatay, kumonsulta siya sa mga tao kung sino ang inaakala nilang papalit sa kanya. Actually, siya gusto niya si Umar ibn Khattab radiyallahu an. Siya gusto niya. Pero binigyan niyang suggestion, binigyan niya pagkakataong makapag-suggest ang mga tao. Tinanong niya sila kung sino gusto na pumalit sa kanya. Until finally, kinausap niya si Uthman ibn Affan radiyallahu an. Sabi ni Abu Bakar sa kanya radiyallahu an, "Ya Uthman," sabi niya radiyallahu an, "sino sa palagay mo ang karapat-dapat pumalit sa akin?" Sabi niya. Sabi niya, "Wala akong alam na ibang mainam o magaling pagkatapos mo, Abu Bakar radiyallahu an, maliban kay Umar ibn Khattab radiyallahu an. Pagkatapos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, walang ibang pinakamagaling maliban sa iyo. At pagkatapos mo, walang pinakamagaling maliban kay Umar. At kilala ko si Umar. Mas magaling siya, bihasa siya sa panloob kaysa sa panlabas. Doon ako hanga sa takong yaan." Meaning, si Umar ibn Khattab radiyallahu an, pagdating sa panloob, meaning kapag sumambayan, mas marami siya hindi nakikita kaysa doon sa nakikita. Ganun mag-ibada yun kapag sa bahay yun, puro ibada ang ginagawa nun. Kapag nakikita mo siya sa labas, makikita mo hindi yan nagdudua, hindi yan tataas ng kamay, kundi nagsasala lang at ginagawa niya mabuti. Actually, binabawalan niya pa yung mga nagtataas, nagdudua, pinamuuwi yan, doon kayo magdua, bakit dito kayo magdudua? Di ba katatakot sa mga pakitang tao lamang? Ganun siya. Outwardly, hindi siya masyadong makikitang mag-ibada. Pero inwardly, panloob at nakatagong mga lugar, subhanallah, Allahu Akbar. Sabi ni Uthman ibn Affan radhiyallahu an, wala akong makikita katulad ng taong yan pagkatapos mo, Abu Bakar. Kaya siya karapat-dapat mamuno pagkatapos mo. Ano sabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu sa kanya? Sabi niya, "By Allah, kung sumusumpa sa Allah," alam mo, Uthman ibn Affan radhiyallahu an, alam mo, sabi niya, kung hindi mo lang sinabi si Umar ibn Khattab radhiyallahu an, sabi niya, nabigo ako. Na-disappointed sana ako. Kaya nasa sinabi mo, natuwa ako at nasiyahan ako. See? Tinanggap na naman ni Abu Bakar radiyallahu an ang kanyang payo. That's why ipinaramdam niya sa tao, ang gusto niya talaga ay si Umar ibn Khattab radiyallahu an. Sa isa sa mga ugali ni Uthman ibn Affan radiyallahu an, nakita natin in the bago Battle of Tabuk. As far as I know, tinapik ko to nung nakaraan, na ibinigay niya almost 1,940 na camel and 60 horses at mga kayamanang dala niya. Ganun siya ka-generous ang taong ito. Isa pa rito, ang uri ng pagka-generous niya sa panahon ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, meron din siyang ginawa. Hindi lang sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na napakahalaga na malaman natin ito at matuto tayong magbigay sa kanyang ginawang ito. Anong ginawa niya? Sa panahon, sabi ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu, tagtuyot noon. Dumapo din sa kanila ang tagtuyot. Walang ulan, meaning walang ulan, walang dumadabong tubig mula sa kalangitan o sa kalawakan, walang pananim na tumutubo. Gutom ang mga tao, gutom ang mga animales. Hindi lang tao, pati mga animales, walang damo na tumutubo, halos. So dito lumapit ang mga tao kay Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sabi ng mga tao, "Ya Khalifatu Rasulullah." Habila, "Ya Khalifatu Rasulullah, walang ulan na dumarating, tagtuyot tayo. Nagugutom ang mga tao, even ng mga animales. Hindi makakain ng damo, hindi makadedi ang kanilang mga supling na mga animales dahil wala silang kinakain, walang gatas na lalabas. Nahihirapan na sila." So sabi niya Abu Bakar radhiyallahu an, sabi niya, "Magsipagtimpi kayo," sabi niya. "Magsipagtimpi kayo," sabi niya. "Inshallah, hindi darating ang kinabukasan. Inshallah, lulunasan ng Allah ang ating pangangailangan." So umuwi ang mga tao. Pagkatapos ng pag-uwi ng mga tao, dito ay dumating ang mga manggagawa ni Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Galing sila sa Syria at sila ay may dalang 100 kamelyo. 100 kamelyo na naglalaman ng mga pagkain, ibang-ibang pagkain, pati trigo nandoon. Galing ito sa Syria.
So dito nalaman ng mga tao na maraming pagkain sa bahay ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Nakatambak, nakaibak, negosyante yan eh. Si Uthman ibn Affan, mga kalakal. So ngayon may mga kalakal na siya. So dumating yung mga kalakal niya, 100 kamelyo at loaded ito ng mga pagkain, mga trigo, lahat ng pangangailangan. So in this situation, ang mga tao pumunta kay Umar ibn Khattab radiyallahu anhu at kumatok sila. So nakita ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, pagbukas ng pinto, ang daming tao. At ang mga taong ito, nangangalakal, almost silang nangangalakal sa Makkah. Nandoon lahat sila. Yung mga ngalakal sa Makkah, walang hindi doon nandoon. Lahat ng mga ngalakal sa Makkah, nandoon sa bahay sa labas ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Then sabi ni Uthman, ano ang atin, sabi niya, napasugod kayo? Ya Uthman, sabi ng mga tao, radiyallahu anhum, alam mo naman tagtuyot, walang ulan. Nagugutom ang mga tao. Nagugutom ang mga tao. Nabalitaan namin na maraming nakaimbak na pagkain sa iyo, kung maaari, pagbilhan mo kami. Hindi sila humihingi. Pagbilhan mo kami. Anong gagawin nila? Ba't bumibili? Ipamimigay nila sa mga tao sa Makkah, sa Madina, Sa Madina, kanina Makkah na sabi ko, Madina. Ipamimigay nila sa mga tao sa Madina dahil nagugutom na sila. So sabi ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, pasok kayo, sabi niya. So, nung pumasok sila, sabi niya, paano naman ang gusto niyong bayaran? Sabi niya, 10, balik 12. Meaning ko, 10 mong pinunili, bayaran namin lang 12. Kung usapan, halimbawa, kilo o sansako, like that, yun ang usapan nila. Sabi niya, alam niyo, meron din akong kasunduan eh. Meron akong kasunduan pa eh. Sabi niya, hindi na namin kayang itaas, Uthman. Okay na yun. Pamimigay naman sa tao. Sabi niya, meron na akong kasunduan eh. Mayroon ka pa bang nakasunduan? Maliban sa amin, lahat kami nangangalakal na dito sa harapan mo. Mayroon pa bang ibang nangangalakal dito? Ya Uthman. Sabi namin ng mga tao, dahil doon na lahat sila. So sabi niya, mayroon akong kasunduan, sabi niya. Wallahi, sabi niya, sumpa sa Allah, ang Allah ang saksi. Lahat ng pagkain ito, para sa Allah kasunduan ito, ipinamimigay ko sa lahat ng Muslim. Allahu Akbar. Hindi nyo na kailangan bumili. Kumuha na kayo dyan, at lahat ito pamimigay ko sa lahat ng Muslim dito sa Madina na nandito. Kung ito ikakasya, ipagmumudmudlaan. Yun ang kasunduan na sinasabi ko, na makikipagkasunduan ako sa Allah. Saksi ang Allah, nakikita niya ito, naririnig niya ito. Lahat na ito ay isasadak ako sa mga tao sa Madina. Allahu Akbar. Yan na naman ang malaking ibinigay ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu sa panahon tagtuyo sa panahon ni First Khalifa Abu Bakar radiyallahu anhu. Ibinigay niya ang lulan ng 100 kamelyo na nagbayad pa ng tao at galing pa sa Syria, ibinigay niya lamang sadaka sa mga tao. Allahu Akbar. Anong punto rito? Ang mga mananamba ng salapi, ang mga mananamba ng mga pagkain na nag-iimbak na maramot, na hindi tinitignan ang dinaranas ng mga mahirap, nagpapakita ang mensaheng ito na maging matuto tayo sa ginawa ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, na ang tao ay hindi dapat mag-imbot, hindi dapat maging maramot. Lalo na kung mga Muslim na nangangailangan at nagugutom, at mga balo, mga mahulila, mga mahihirap, na kung saan mga mayayaman na hindi pinapansin ang dinadanas ng mga mahihirap, matuto ang mga Muslim na sila ay maging mapagbigay. At ito ay isang malaking biyaya ang makakamit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yukashyuha nafsihi faulaika humul muflihun. Ang sino man, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tanggalin ninyo o ilayo ninyo ang inyong karamutan sa inyong sarili, kayo ang magtatagumpay. Wa may yuqridullah qardan hasana yudha'ifu lahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu syakurun halim. At kung sino man ang magpautang ng magandang utang, can you imagine? Kapag ikaw ay nagsadaka, itinuturing ng Allah na utang ito, basta ginawa mo ito para sa Kanya, itinuturing niyang utang niya sa ito. Ang sino man magpautang ng magandang pautang sa akin, meaning, nagbigay ka sa dakat utang yan ng Allah. Ano sabi na? Yudha'ifu lahu. Totoblihin ko. Meaning, babayaran kita. Doble, hindi lang sa mundong ito at sa kabilang buhay pa. At hindi lang yun, wayaghfir lakum min dhunubikum, patatawarin ko pa kayo sa inyong mga kasalanan. Pamili ka, magbigay ka, magtagumpay ka, bayaran ka pa ng Allah, at pagkatapos patawarin ka pa niya. Natalo ka ba? Walang nawala sa iyo.
mas higit ang palit sa ibinigay ng isang Muslim kapag siya'y gumugugol at sa totohanan wallahu syakurun halim. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpahalaga sa sino mang gumugugol at pinakamaalam ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So napakagandang sundin ang alagantining ginagawa ni Uthman ibn Affan radiyallahu an sapagkat sila ang mga tao na nagtuturo ng mabuti. Kapag itinuturo nila, ayaw na ayaw nilang hindi nila ginagawa. That's why ang katwiran ni Uthman ibn Affan radiyallahu an, sinabi niya mula sa Quran, atamuruna nasi bil birri wa tansawna anfusakum wa tatluna al-kitab afala taqilun. Sabi niya, itinuturo niyo ba ang magiging matuwid, meaning pagiging righteous, that's an albir sa mga tao, samantalang nakalimutan mong gawin, hindi mo ginagawa, kaya sila hindi. Kapag itinuturo nila ang mga ganitong sadaka, mabubuting salita, mismo sila ang unang mag-a-apply. Dahil ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang nagtuturo ka, sinasabi mo, ang hindi mo ginagawa, hindi ka ba nakakaunawa? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala ka bang sense? Hindi mo ba yung nadarama? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning kapag itinuturo mo ang bagay, dapat na uuna kang gumagawa. At so, kaya si Uthman ibn Affan radiyallahu an, anuman ang kanilang itinuturo, na uuna silang gumagawa. That is in the time of important lesson sa panahon ni Abu Bakar radiyallahu an. Dako tayo kay Umar. Nang patay na si Abu Bakar radiyallahu an, ang unang khalifa, ay sumunod naman si Umar ibn Khattab radiyallahu an. At alam natin kung paano siya naging khalifa. So, ano naman ang mahalagang bagay na ginampanan ni Uthman ibn Affan radiyallahu an sa panahon ni Umar ibn Khattab radiyallahu an? Itong si Uthman ibn Affan radiyallahu an, sa panahon ni Abu Bakar, sino ang advisor ni Abu Bakar? Umar ibn Khattab radiyallahu an. Istrikto, matapang, matatag, pinagsamang mapagkumbaba, maawain, at hindi masyado mabagsik. Silang dalawa. Noon, ang kanyang advisor, mabagsik. Itong ina-advisor, mabait, mahinakon, mahabagin. So, si Umar ibn Khattab radiyallahu an, ang advisor ni Abu Bakar. At the time ni Umar ibn Khattab radiyallahu an, sinong advisor? Uthman ibn Affan. Isang mabagsik na namumuno, istrikto, matatag. Ang kanya namang advisor ngayon ay kanintulad ni Abu Bakar, nagbaliktad. Mahinahon, mahabagin, mahiyahin, at katulad ni almost ni Abu Bakar radiyallahu an. Kaya natatawa si Umar ibn Khattab radiyallahu an sa kanyang panahon, kasama niya si Uthman. Parang nagbaliktad lang ang sitwasyon. Sabi niya, nung una ako advisor ni Abu Bakar, istrikto, matapang, mabagsik. Nung ako naman magkalipa, parang si Abu Bakar na pumesto kay Uthman, naging malambot, mahabagin, maawain, itong naging advisor ko. So siya ang advisor ni Umar ibn Khattab radiyallahu an. At ganoon din si Abdurrahman ibn Auf, minsan si Ibn Abbas radiyallahu an. Itong si Uthman ibn Affan, also si Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhuma, tinawag silang Radib. Radib, in Arabic, ito yung ang sumakay ka sa likod. Kasama mo, meaning, o kaya tumayo ka sa tabi niya, magkasama kayo. Meaning, kapag tinawag kang Radib, hindi lang yung basta kasama mo. Ibig sabihin nito, this is a kind of metaphoric, na kasama mo, meaning sa kanya ka sumasangguni para sabihin niya kay Umar. Ibn Khattab radiyallahu anhu. So meaning sa kanya ka sasumamo, kung nandiyan siya, at then siya ang pupunta kay Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. That's his Radib. At ang isa pa sa kaulugan ng Radib, kapag tinawag kang Radib, alam nila ikaw ang susunod na mamuno, nagpaparandam na ikaw ang susunod na mamumuno pagkatapos ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. So ito ang isang sign na gusto siya ng mga Muslim pagkatapos ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, tinawag siyang Radib, na ibig sabihin, siya ang sasanggunian para lumapit kay Umar ibn Khattab radiyallahu anhu kung ano gusto sabihin ng tao, at pagkatapos ay mayroon itong pagpapahiwatig na siya ang susunod na mamuno pagkamatay ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, kung sakaling mamamatay na mauna si Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Sometimes kung wala siya, si Abdurrahman ibn Auf, sometimes pag wala siya, si Ibn Abbas, ang kanilang sinasabihan para iparating kay Amir Mu'minin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ang kanilang gustong iparating. Alhamdulillah. Isa rin dito, sa panahon ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, nung lumapit na siya para isanggunin niya ang kailangan niya sa Baitul Mal, yung mga kabad ng bayan nila, yung mga nasamsam sa limaan o pumapasok na treasure. So sumangguni siya noon, sabi ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, sabi niya, ano sa palagay niyo ang maitutulong niyo sa akin pagdating sa Baitul Mal? So nagbigay suggest ang mga iba at sinabi ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, pakainin ka at pakainin ang iyong pamilya.
Okay, that's enough. Sabi ni Umar bin Khattab, okay yan. Meaning, kapag ikaw ay nag-iimam o namumuno, kapag mayroon talaga, tutulungan mo siya. Tutulungan mo siya. Pakainin niyo siya sapagkat ang trabaho ng mga namumuno ay mabigat. Nagtuturo, nag-iimam, nagkukutba, binabantayan na ang kanyang obligasyon. Iniikutan ng mga Muslim. Iba natin kami, umiikot to si Umar bin Khattab. Radiyallahu anhu, siya talagang para siyang barangay tanod sa panahon natin na ikot, tinitingnan niya Muslim habang sila ay natutulog ng mahambing. Allahu Akbar. That's why karapat dapat silang bigyan ng kanilang karapatan. Paano kakain ng sarili niya at ang kanyang pamilya kung hindi sila bibigyan tulong? That's why sinangguni ito ni Umar bin Khattab dahil ano ang magiging karapatan niya sa Baitul Mal. So sabi ni Uthman ibn Affan radiyallahu an, sabi niya, pakainin ka at pakainin ang iyong pamilya. Allahu Akbar. Then tinanggap ito ni Umar bin Khattab radiyallahu an. Ito rin si Uthman ibn Affan radiyallahu an, sa panahon ni Umar bin Khattab, marami ng kayamanan. Napakarami nilang kayamanan pumapasok sa panahon ni Umar bin Khattab radiyallahu an dahil nasasakop nila even na sa labas ng Arabian Peninsula, especially ang Roman Empire. Napakaraming kayamanan ang nakuha nila dyan. So that's why namang problema si Umar bin Khattab radiyallahu an tungkol sa kayamanan ito. In this situation, siya ang ginawang diwan. But ito ay suggest niya kay Umar bin Khattab radiyallahu an ang gawain kung sino ang magiging diwan. Sabi niya, ang suggest ko, sabi niya, Amir Mu'minin, sabi niya, siguro mas nararapat na itala natin ang mga kumukuha at hindi nabibigyan ng mga tao. Dahil nangangamba ko, sabi niya, kung walang magtatala, baka maubos siya na hindi natin naiintindihan. So sumang-ayon ito si Umar bin Khattab radiyallahu an na siya ay gawing diwan, meaning siya ang nagtatakda sa mga taong kumukuha o hindi nakakakuha bilang isang ito ay sistema ng pag-iingat sa kaban ng kanilang bayan. So naging diwan siya ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu sa panahon niya. At siya rin ang nagsuggest na kung ano ang unang buwan ng kalendaryo natin ng Hijra. Maraming nagsuggest. Pero nang siya ang magsuggest, sabi niya, umpisa natin ang unang buwan ng Hijra sa Muharram. That's why ang Muharram ang unang buwan ng Hijra calendar. Ito ay sa payo ni Uthman ibn Affan radiyallahu an kay Umar bin Khattab radiyallahu an. Yung mga nasamsam na lupa, yung mga lupa ay nasakop, mga karats na tinatawag na karats. Kapag nasakop mo kasi isang lugar, lupain mo yan. So, ito rin ay suggest ni Uthman ibn Affan radiyallahu an na huwag itong hati-hatiin para ibigay sa tao. Ang gawin ang mga tao, pagkakitaan ng mga lupa, ang mga ani, bigay sa mga nangangailangan, at hindi lang yun. Pag namatay na ang mga taong yan, mayroon yung mga anak na darating pang henerasyon na mayroon din silang pakinabang dyan. So meaning, lahat ng lumilitaw na tao nakikinabang sa lupa kasi kung ibibigay mo lang ng misanan sa hati-hati na binigyan mo, wala na yung iba. That's why suggest niya, huwag ipamigay, huwag hatiin sa mga tao, kundi gawin itong kapakinabangan at pagkatapos ang ani, mga kita, ibigay sa mga tao at sa mga susunod pang henerasyon. At tinanggap na naman yan ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Isa sa pinagkakatiwalaan ni Umar bin Khattab radiyallahu an ang kanyang personal advisor na ito na si Uthman ibn Affan radiyallahu an. Nang si Umar bin Khattab radiyallahu an, naging khalifa siya, no, in 13 after Hijrah. So, inappoint niya si Abdurrahman. Inappoint niya si Abdurrahman ibn Auf in charge ito sa Hajj. Okay, mag-Hajj sila. Siya ang nag-lead sa people sa mag-Hajj. Okay. And after that, kasama nilang nag-Hajj si Umar bin Khattab radiyallahu an in 23 after Hijrah. At dito, pinayagan ni Umar bin Khattab radiyallahu an ang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakiusap noon sila Aisha na hindi pinayagan, sabi niya next year. So pinayagan dito kasama ni Uthman ibn Umar bin Khattab radiyallahu an. Anong ginawa ni Umar bin Khattab radiyallahu an sa mga pamilya ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pinadala niya si Uthman at si Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhuma sa mga babaeng ito. Anong estilo nila? Nandoon sa unahan ng isa, nasa likod ang isa ng mga babae. Guardyado sila at hindi sila malapit sa mga babae. Every time na huminto si Umar bin Khattab radiyallahu anhu sa isang lugar, hihinto rin sila. Pero ang gagawin ni Uthman, ipapasok niya sa mga kuweba ang babae at nagbabantay sila sa labas, walang pwedeng pumasok sa mga babae. Allahu Akbar. Guardyado ito, walang pwedeng makipag-usap, walang pwedeng magbumastos sa pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun nilang pinangangalagaan ang pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. So iyan ang mga mahalagang bagay na nalaman natin sa panahon ni Umar bin Khattab at Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Now, balikan natin ang pagiging paano siya naging kalifa. Noong nakaraan, nasabi ko na sa inyo, bago mamatay si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pumili siya ng 6 na katao. At bago siya, paglilibing na siya, agad-agad ipasok sila sa isang bahay para pumili ng isang katao kung sino ang papalit sa kanya. At mayroon doon si Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, hindi kikibo, kaya lang magsasadya siya kapag kinakailangan. At alam natin si Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, kapag naghati, kung hindi sila satisfied kay Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, pinagkatiwala ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kay Abdurrahman ibn Auf ang pamamahala kung paano niya aayusin ang pamimili sa isang susunod na kalifa. At alam natin meron din silang maglilid dito na imam, sapagkat hindi sila pwedeng maglid, wala pang pinuno. At alam natin kapag may pinuno na, siya na ang maglilid ng imam. Okay? Sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, siya ang imam. Sa panahon ni Abu Bakar, siya ang imam. Sa panahon ni Umar, siya ang imam. Dito kung sino manalo, siya rin ang mag-iimam. Pero sa sitwasyon ito, 3 days, binigay lang ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, 3 araw lang. Hindi pwedeng lumampas ng 3 araw. Dahil nangangamba siya magkakaroon ng kaguluhan kapag ito lumampas ng 3 araw. At ganoon din, maglalagay siya ng guardia, almost 50 person sa labas ng bahay na walang pwedeng makialam sa kanila. Ang sino mang makikialam ay pinugutos ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nakitilan ang buhay ang sino mang gustong manghahas sa loob ng bahay habang nandoon ang 6 na tao na nag-uusap. So meaning, kompleto ito, at tinapin na rin natin kung paano ang mga diskarte ng Shia para sirain nila ang Ashura o Council na ito sa panahon nila. So in this situation, hindi na natin babalikan yon. Okay? Nasa YouTube na yan. Kung gusto niyo balikan yan sa YouTube, the last lesson ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, as para sa ino, lesson 27. Lesson 27, babalikan niyo na lang doon kung paano nangyari. Ang tutuloy natin ngayon, because naudlot yun, kung paano nanalo si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu bilang pagkakalifa. 6 ito, pinili ni Umar, wala siyang inapoy. Pinili niya at magbutuan ang 6 na ito. Itong 6 na ito magbubutuan. Sapat na sa kanila, kung sino marami sa kanila ginusto niya isang tao, panalo na. Ngunit kung nagkaroon ng hati o hindi magandang o hindi malinaw na sitwasyon, si Abdurrahman ibn Auf ang balang dumiskarte kung paano niya ito didiskartehan. Ibinili niya ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sa kanila. Okay? Now, pagkalibing ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pagkalibing, halos hindi pa tapos. Binanatan ni Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Kasama ito sa 6 na pinili ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Binanatan niya na agad ang pinagbilin ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu na kung saan ipasok na sa bahay ang 6, kasama siya. So dito may ikhtilaf kung kanino bahay ang ginamit. Ang una sabi nila, from the mother of the believers, Aisha radhiyallahu anha. But sabi nila, sa iba, Fatima binti Qais al-Fihriya. Ito'y kapatid ni Dahak ibn Qais. So, pinasok ni Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an ang 6 na ito. Silang 6. Okay. Pagpasok nila, sabi niya, okay, italaga niyo na kung sino ang mamumuno. Meaning, ikaw gusto mo mamuno? Ako, sabi ko, okay, ako gusto ko. Okay, ako gusto ko. Pero hindi ganun ang nangyari. Ang nangyari, yung 3, nagsacrifice silang umatras. Umatras sila. Ang sabi, instead na italaga kong sarili ko, ayan naman Muslim noon hindi interest ang gusto nila. Interest ng ummah, sa ikabubuti ng ummah, hindi sa ikabubuti ng kanyang sarili. So, ang ginawa ng 3, inatras nilang sarili nila at nag-appoint siya ng isa sa kasama nila sa 6. Like for example, si Subair, sabi niya, itinatalaga mo si Ali. Instead na siya, hindi, sabi niya si Ali ang gusto ko. Meaning ako hindi. Ayoko na. Atras na ako. Ali na lang. Okay. That is a Subair. And then Talha, sabi niya, ako rin atras na. Uthman na lang. So, 2 na. Uthman and Ali, radiyallahu anhum. Okay? And then sabi naman ng isa, si Sa'ad. Sabi niya, ako, ikaw, Abdurrahman. Di ba na ako? Yung nagsasahayos. Ikaw, sabi niya. 3 sila. So, dahil 3 sila, yung isa 3, umatras na. Sabi ni Abdurrahman ibn Auf, sino sa inyo? Sabi niya ngayon, 2. Sino sa inyo? Sabi niya, ang magsasabing, ayoko na. Hindi ako aapoy niyo. Para na sa ganon, ay siya na lang ang magsaayos sa matitira kung sino ang magsasaayos at dapat mamuno sa 2. Sino sa inyo? Nasabihin niyo, ako, atras na rin ako.
Kayong dalawa lang. Tapos ikaw mamumuno nakatingin ng Allah. Ikaw ang magsasaayos habang nakatingin ng Allah. At pipili ka, gagawa kang paraan sa dalawa sa amin kung sino ang mamumuno. Alam niyo ba, hindi kumikibong dalawa. Si Ali at si Uthman ibn Affan, radiyallahu anhuma. Okay, sabi ni Abdurrahman ibn Auf, sinacrifice niya sarili niya. Okay, sabi niya. Ako na lang ang magpapasya gaya ng bilin sa akin ni Umar bin Khattab, radiyallahu anhu, saksi ang Allah subhanahu wa ta'ala, nakatingin siya sa aking gagawin ko ang lahat ng aking magagawa kung sino karapat dapat mamuno sa iyo. Isinacrifice niya ang sarili niya, inatras niya ang kanyang sarili. So dalawa na lamang ang natitira, Ali and Uthman ibn Affan radiyallahu anhuma. Sama na natin ang iba, radiyallahu anhum. So ito ay nagsimula Sunday. Pumasok sila sa bahay, dati sa Sunday, kailangan in Muharram 4, Wednesday ng madaling araw, kailangan tapos na dahil 3 days lang ang bilin ni Umar bin Khattab radiyallahu an. Alhamdulillah. So, in this situation, sabi niya, Ali, halimbawa sabi niya hindi kita mapili. Sino sa palagay mong dapat? Sabi niya si Uthman. Hindi ka ba nagtatanim ng anumang, sabi niya, for the sake of Allah, wala tayo dapat ganyan. Hindi ko inaasa ng aking sarili na mas magaling sa inyo. I hope ganun din kayo, na hindi nyo inaasa ang sarili nyo na mas magaling kayo sa akin. Itong ginagawa natin para sa kabubuti ng umma, hindi para sa sariling interest. That's why sabi niya, hindi ako magdarandam ni anumang sama ng loob kung sakaling itinakda ng Allah ang sino mang mamuno dito. Okay? Then kinausap niya si Uthman, ikaw Uthman, halimbawa hindi ikaw ang piliin. Ganun din lang sinagot niya. Not interesting, walang interest sa mundo. Interest para sa umma, ikabubuti ng umma, para lamang sa pananampalatayang Islam. Papatatag ang mga tao sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. And then, in this situation, ang ginawa ni Abdurrahman, dahil ayaw niya rin maipit, may connection siya kay Uthman. Itong si Abdurrahman, alamin natin mamaya kung anong connection niya. Meron din naman siya connection kay Ali radhiyallahu anhu. Kaya kung pipili siya, maiipit siya, baka pagdudaan siya. So maaari, hindi magandang resulta. So dito ginawa niya ang kanyang mga karunungan nitong taong to. Anong ginawa niya? Lumabas siya at pumunta siya sa mga tao. 3 days, walang tulugan, konti lang. Hindi siya natulog, pangako niya hindi matutulog. Lalaganarin niya ang mga tao Muslim doon sa Madina, tatanungin niya, wala siyang hindi tatanungin. Bata pa man, nag-aaral man doon sa mga tinatag na eskwelahan ni Umar bin Khattab, bata o nag-aaral, babae, matanda, lahat pupuntahan niya. Kung mga babae hindi makarap sa likod ng kortina, pakausapin niya, even na ang mga dumadaan na Muslim, even na ang mga dumadalaw na Muslim, tatanungin niya. Wala siyang hindi tatanungin. Within 3 days, hindi siya matutulog. Ngunit hindi maiwasan makatulog kahit idlip, nakakaidlip lang. Pero actually parang wala siyang tulog itong taong ito para lamang gampanan niya ang kanyang misyon ay binilin ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kapag nagkaroon ng tay, kailangan si Abdurrahman ang mapagkatiwalaan. Bahala siya kung paano niya gagawin ito. So lumabas siya at kinausap niya ang mga tao. In this situation, marami ang nagsuggest kay Uthman ang siyang khalifa pagkatapos niya, kaysa kay Ali radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. So in the midnight of Wednesday, kailangan bago makarating ang madaling araw, in the midnight of Wednesday, ating gabi na ito, alhamdulillah. So pumunta siya, itong si Abdurrahman ibn Auf, sa bahay ng kanyang anak na kapatid na babae, may anak na lalaki, pinuntahan niya yun, tinatawag na si Miswar ibn Makrama. Sabi niya, kinatukan niya ito, matindi, masarap ang tulog niya, kaya kinalapag niya yung pinto, until finally, pumukas siya. Sabi niya, natutulog ka? Samantalang ako, hindi ako natutulog, sabi niya. So, tawagin mo si Ali, sabi niya. Tawagin mo si Ali para sa akin. Una, pinatawag niya muna si Subayr at si Sa'd. So, para tulungan siya. Okay? Pagkatapos sabi niya, tawagin mo, sabi niya, si Ali para sa akin. And then, tinawag ito ni Miswar, si Ali, at pumunta sa bahay nila Miswar. At kinausap ito ni Abdurrahman ibn Auf. At pagkatapos si Uthman, tinatawag niya rin at kinausap niya rin ang mga ito until finally dumating ang Fajr. At katapos ng Fajr, of course, hanggang dito limitasyon, magkakaroon ng botohan. Pledge. Magkakaroon na ng pledge sa kung sino ang dapat magkalifa. After Fajr, sino ang naglilid ng imam? Salah. Pinagbili ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sa'id, di ba? Sa'id, Ar-Rubi, siya ang naglilid.
Pagkatapos may khalifa na o imam na, yun na ang maglilid. So after that, ang mga tao doon, almost nandoon ang mga tao, ang mga ansar, ang mga muhajirin, maging ang mga ibang nag-hajj na gobernador ni Talaga, ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sakto nandun sila dahil kasama sila nag-hajj ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Like for example, si Muawiyah, siya ang gobernador sa Syria noon. Si Umar ibn Sa'ad, gobernador ng Homs, at si Amir ibn al-As, gobernador ng Egypt, nandiyan nandun sila. So marami doon sila sa masjid. Okay? So in this situation, like for example, in the report or narrated by Bukhari, ang mga tao after Fajr ay tumayo sila sa ang mga tao tumayo sila. Okay? At pagkatapos ang mga muhajirin, ang mga wala pa doon, pinatawag ni Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Pinatawag niya pa yung mga hindi nakarating o mga darating pa, pinatawag doon sa loob ng masjid. Alhamdulillah. So, manon din ang mga nakasama ni Umar bin Khattab, mga gobernador, pumasok doon sila. Alhamdulillah. And then, nang sila ay makapagtipon na, si Abdurrahman ay nag-recite ng shahada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Meaning, nagpapakita na siya ay Muslim. Okay. Alhamdulillah. So, in this situation, sabi niya, kinausap ko ang mga tao. Okay? Kinausap ko ang mga tao. Walang taong hindi ko kinausap. Maging bata na nag-aaral, kinausap ko. Bata man, kinausap ko. Hindi ko inaakala na pipiliin nila si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu sa pamumuno. Naririnig nila, pati si Ali, pati si Uthman. Naririnig ng lahat ng mga yaan. Okay. Pero sabi niya, Ali, hindi ako nagtanong ng mga bagay na kung saan bakit hindi niyo pinili si Ali. Para ikaw ay i-criticize nila o magbigay sila ng pahayag na hindi maganda. Hindi na ako nagtanong. Kung pag sinabi nila mas gusto si Uthman o gusto si Ali, hindi na ako nagtatanong. Ganun din sa iyo, Uthman, sabi ni Abdurrahman ibn Auf. Alhamdulillah. So in this situation, pagkatapos niya sabihin na si Uthman ang kanilang pinili, alhamdulillah, alam niyo ba itong si Abdurrahman ibn Auf, sabi niya, Ali, sabi niya, anong masasabi mo? Sabi niya, kung yun ang gusto ng tao, gawin natin. Actually, sa isang report, hindi ganun eh. Kay Ibn Kathir Rahimullah. Hindi ganun eh. Kay Ibn Kathir Rahimullah, pagkatapos sabihin ito ni Abdurrahman ibn Auf, alam ni Ali, na gusto si Uthman kesa sa kanya ng mga tao. Alam niyo, sabi ni Abdurrahman ibn Auf sa ibang report kay Ibn Kathir Rahimullah, sabi niya, bagamat ganun pa man sabi niya, ni Abdurrahman ibn Auf, wala man ako nakikitang pagkakaiba ng dalawang to eh. Kahit sino na mapiliin natin, pareho to eh. Kaya sabi niya, Ali, kay kamay mo. Makakasumpa ka bang susunod ka sa sugo? Makakasumpa ka bang susunod sa aklat ng Allah? At sa mga gawain ni Umar? At sa gawain ni First Khalifa si Abu Bakar? Sabi niya, anong sagot ni Ali radhiyallahu anhu? Sabi niya, hindi. Meaning, hindi ako makakasumpa, hindi ako makakatiyak. Meaning, natatakot siya. Sabi niya, gagawin ko lang yung abot na makakaya ko. Natatakot ba siya? Hindi. Dahil sa possibility, alam niya, gusto ng mga tao, si Uthman. Parang inatras niya lang yung sa kanya. Dahil alam niya, si Uthman, sasagutin niya yon na, dahil gusto siya ng tao, sabi niya, ako'y makakapangako. Susunod sa Quran at sa Sunnah, sa kay Abu Bakar at kay Umar radhiyallahu anhu. So, yun ang dahil sa possibility, alam niya ni Ali. So, meaning kung ito'y makamundo lang ang gusto ni Ali, at hindi niya gustong nangyari, gaya ng sinasabi ng Shia, na ito ay favoritism ng mga sahabat na ginawa si Uthman mamuno at ayaw ni Ali. Dito totoo yun. Dito sa pagkakataon na ni Ali na siya ang mamuno dahil kinuha ng kamay ni Abdurrahman. Sabi, akin ang kamay mo. Makakasunod ka ba? Nang susunod ka sa Quran? Makakasumpa ka ba? Makasunod sa Quran, sa Sunnah, kay Abu Bakar, kay Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sabi niya, hindi. Gagawin ko lang yung abot na makakaya ko. Alam ni Ali eh, hindi siya ang karapat-dapat dahil ang gusto lang ang tao si Uthman. And then ginawa ni Abdurrahman, binitawan niyang kamay, kinuha niya kay Uthman. Uthman, makakapanumpa ka ba na susunod sa Quran, sa Sunnah, kay Abu Bakar, at sa gawain ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Sabi niya, yes. See? Gusto naman siya ng tao. Dahil ang isip niya si Abu Bakar, kung hindi niya yung tatango, hindi siya mag-yes, paano yung umma? Hindi niya ginawa yun para sa sariling interes. Ginawa niya yun for the sake of umma. Dahil siya ang gusto, kaya nangako siya, nagtutupar niya Quran at Sunnah, at ito'y napatunayan din sa kanyang buhay. At sinabi ni Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, tumangala siya sa ganyan, sa taas, sabi niya, Ya Allah, kayo po ang saksi, inililipat ko balikat ko sa balikat ng taong to. Ang meaning, ang responsibilidad ngayon na ginagawa niya sa kanya na ngayon, sa kanyang umma. So, actually, noong ang mga tao nasa loob ng masjid, wala man doon sa harapan si Ali ay si Uthman, na doon sa likod ng mga tao.
Ganun siya kainhin. Ganun siya kamahiyain ito si Uthman ibn Affan. Maliban lang tawagin siya ni Abdurrahman ibn Auf. Sabi niya, Ali, Uthman, pumunta kayo rito. So, alhamdulillah, in this situation, majority sa araw na yaon ay nagbigay sila ng pledge kay Uthman na siya ang mamumuno pagkatapos ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ang unang nakipagkamay sa kanya si Abdurrahman at pagkatapos si Ali radhiyallahu anhu. Tandaan nyo, importante ito. Because ang sinasabi nila ayaw ni Ali ang nangyari, may favoritism, may dayaan dahil kamag-anak niya, etc. etc. Hindi totoo yan. Bakit? What's the proof? Unang-una siyang nagbigay ng pangako katapatan kay Uthman pagkatapos ni Abdurrahman ibn Auf. Paanong ayaw yun ni Ali? Samantala, mismong pagkakataon niyang kinamayan siya ni Abdurrahman na mangako siya tupar ng Quran, pero alam niya si Uthman ang gusto ng tao, isinuko niya ang kanyang sarili. Kung gusto lang talaga ni Ali, siya na ang mamumuno sa oras na yun, pero alam niya mas karapat dapat si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Lawak barso, ang lahat ng tao nagbigay ng pledge sa kanya, and this is a consensus, this is a ijma. Walang tumutol, walang kumontra. Lahat sila ay nagbigay ng pangakong katapatan bilang bagong mamumuno na si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. So in this situation, ginawa ni Abdurrahman ang proseso na ipinagbilin ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kapag nagkaroon ng tabla. Kung hindi lamang ito may pagkatiwala sa kanyang anak si Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, ibigay kay Abdurrahman ibn Auf sapagkat alam niyang matalino ang taong ito. That's why ginampanan niya ang sitwasyong ito na nagpapahiwatig ng kanyang karunungan, ang mga rangal at ang kanyang kagustuhan na pakinabang sa kanyang umma. Can you imagine pagkakataon niya ni Abdurrahman ibn Auf mamuno? Di ba? Pero hindi niya sinamantala yun. Bakit? Dahil hindi makamundong interes ang layunin nila. Ang layunin nila sa ikabubuti ng umma. That's why, makikita nyo, hindi niya sinunggaban. Bagamat pagkakataon niya na mamuno siya. Even na, kung gusto niya yung pinsan niya si Saad, mas kamag-anak niya yun. Kung talagang interes lang nila ay makamundo, si Saad ang i-appoint niya. Hindi yung dalawang yan. But, dahil alam naman natin ang sahaba, wala silang pakialam sa mundo. Even na kayamanan nila, iginugugol nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Even na kamag-anak, kapatid, tatay. Pagdating sa liman, walang tatay-tatay, walang kamag-anak. Kapag ito ay kaaway ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mahalaga sa kanila, itindig ang reliyon ng Allah at para sa mga ummah. Ganon sila. That's why, handa silang magsakripisyo, hindi sa mga kamundong bagay, kundi ito ay for the sake of Allah, sa reliyon ng Allah at para sa kabubuti ng mga tao. Allahu Akbar. So in this situation, nagampanan ni Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu ang kanyang misyon at ang bagong kalipa ngayon sa katlong kalipa ay si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Konsensus ito, gusto lahat ng mga sahaba, walang kumontra, walang tumutol. Okay, now what is the false report ng mga Rafidis, ng mga Shia? Itong mga pasinungaling, kaya yung mga Shia yan, ayaw nila mga sahaba yan. Itinuturing na nila lahat ng kufar. Nasaktan sila ng labis ang gusto nila si Ali radhiyallahu anhu ang magkalifa. So gumawa sila ng mga inventong mga hadith. Ngunit hindi galing yun sa hadith. Ang mga inimbento nilang mga hadith na yan, hindi yan galing sa hadith. Iyan ay galing lamang sa kanilang mga gawa-gawa. At hindi yan sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi rin sinangayunan o ginawa ni Ali o may sinabi si Ali. Wala. Ang lahat ng yan ay gawa-gawa lamang nila. Na kung saan marami ngayon sa mga orientalista, lalo sa panahon natin, moderno, maraming umadap nito at kinakalat para sirain ang mga sahaba. Kaya kailangan naiintindihan natin. Ang mga Rafida na ito, pinagbibintangan nila si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu na kung saan nagbigay sila ng kasinungalingang report na kung saan ito ay sinulat lamang ni Abu Maknaf. Tanda ito, si Abu Maknaf ang gumawa nito at maraming kumuha ng mga kanyang mga isinusulat na mga kitab. Tulad halimbawa, isa sumusulat ng mga aklat nito na kung saan similar na ginawa nila ni Abu Maknaf ay si Uqda at Ibn Babaway. So ang mga yan ay sumulat ng tulad ng sinulat ni Abu Maknaf. So nag-invento sila sa pangyayaring ito, sa butuhanang ito. Okay? So ano ang kanilang ginawa? Unang-una sabi nila, favoritism ang nangyari. Pinagkaisaan sinali ng mga sahaba sa Madina. Favoritism. So meaning, yun ay hindi kinaligod, kinatuwa ni Ali radhiyallahu anhu dahil naging favoritism ang pagpili ng khalifa.
So, ang pagpili ng kalipa ni Abdurrahman ibn Auf kay Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ay hindi ikinalugod, hindi ikinatuwa ni Ali. Kaya sabi ko kanina, mahalaga na alam niyo pangalawa siyang nagbigay ng pledge dahil yan ay isa sa sinabi ng Shia na si Ali radiyallahu anhu kailanman ay hindi ito natuwa sa pagpili ni Abdurrahman ibn Auf at mga tao na siyang gawing kalifa. Unang-una, sabi nila, si Abdurrahman ibn Auf ay kamag-anak niya si Uthman. That's why bago pa man sinabi ng Margatar radiyallahu anha, ikaw ang magbalang magpasya kapag nagkaroon ng tay o tabla, ikaw. Doon pa lang sabi niya, alam na ni Ali na hindi siya mamumuno dahil kamag-anak niya si Uthman. Kaya paano matutuwa si Ali sa nangyari? Ito ay kutsabahan ang nangyari, sabi ng mga Shia. In this situation, alamin natin ang sinabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah kung sino mas malapit sa kanila. Si Ibn Taymiyyah rahimahullah, sabi niya, hindi ka mag-anak ni Abdurrahman ibn Auf si Uthman. Kaya mali ang kanilang report. Okay, paano siya nagkaroon ng link kay Uthman? Dahil ikinasal siya sa isang babae na kapatid niya sa babae. Doon lang nagkaroon ng link si Uthman kay Abdurrahman ibn Auf dahil yung kapatid na babae ni Uthman ibn Affan, kapatid niya sa babaeng ina, ang ikinasal kay Abdurrahman Auf, doon lang siya nagkaroon ng ugnayan. Pero kung titingnan mo, sabi ni Ibn Taymiyyah, rahimahullah, mas may konektado siya sa mga Banu Hashim, kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, sapagkat itong si Abdurrahman ibn Auf ay taga Sukra, at itong Sukra galing doon ng nanay niyang si Aminah, ito si Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why ang mga Sukra ay tiyuhin ni Prophet sallallahu alaihi wasallam. Tiyuhin niya si Abdurrahman ibn Auf. Kaya sabi niya, ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, hadakani, ito ang aking mga angkin, hadakani, sabi niya. And then sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, falyurinim roon, kahala, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So that is the proof na angkin niya. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito ang tiyuhin ko sa ina, mga tiyuhin sa ina, dahil si Amin ang Bani Sukra. So tiyuhin niya ang mga tao doon sa Bani Sukra, ang mga lalaki. Sino ang nangaas na ikumpara niyo ang kanyang mga tiyuhin sa mga ina? So that is the proof. So kung ito'y tiyuhin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang Bani Sukra, at si Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, Banu Sukra, so mas malapit siya sa Banu Hashim. Gini kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at kay Ali radiyallahu anhu. So meaning, hindi siya mas malapit kay Uthman, mas malapit siya kay Ali radiyallahu anhu. Dahil wala man siya konektado kay Uthman, maliban lang mapangasawa niya ang kapatid ni Uthman. Doon lang siya nagkaroon ng konektado kay Abdurrahman ibn Auf. That's why sabi ni Ibn Taymiyyah rahimullah, kalokohan, hindi katotohanan na si Abdurrahman ibn Auf kaya niya pinili si Uthman ibn Affan dahil kamag-anak niya, mas malapit pa si Ali kung tutuusin. So that's why hindi totoo yan. Hindi rin favoritism ang ginawa na pagboto o paghiling kay Uthman ibn Affan. Sa inshallah, sa darating na lesson, makikita nyo na siya karapat-dapat at noon pa man alam na ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ang sino mamumuno at sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na si Uthman ang susunod na mamumuno, hindi si Ali. Patutunayan natin yan sa susunod nating episode, inshallah. Okay? So meaning walang katotohanan na favoritism o kamag-anak ni Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, mas malapit siya kay Ali dahil angkin ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga lalaki sa Bani Sukra na lugar ng kanyang nanay na si Aminah, nanay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Another na mga false report nila na hindi kinatuwa ni Ali, because alam natin si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, siya ay Banu Umayyah, umawi siya. Banu Umayyah, siya ay umawi. At alam natin Banu Hashim, Hashim or Hashim, sabi natin, Banu Hashimi, ito si Ali radhiyallahu anhu. In this situation, Ali lang nung magbigay ng pledge ang mga tao, hindi nagbigay ng pledge ang mga Banu Hashim or Hisham or Hashimi, hindi nagbigay ng pledge. Nagkaroon daw ng pag-aaway. Hindi pagkakasundo dahil hindi nila matanggap na si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ang siyang mamuno. Dapat si Ali. Hindi totoo yan. Walang katotohanan yan. Tandaan natin, itong mga Shia na ito, nakalimutan na yata ang taglay ng mga sahaba na hindi nila taglay ang makamundong buhay. Huwag mong sabihin kapatid ka niya, kamag-anak ka niya, o ano ka pa man niya, kahit na binigyan kang balita na maganda sa paraiso, mga taong Muslim, 10 tao na nauna, binigyan balita sa paraiso, hindi sila gano'n sasang-ayon na kung saan ang kanilang, okay, ito ako, dahil ito'y nauna, okay, kapinsan ko to, dito ako sa kamag-anak. Walang gano'n. Pagdating sa Islam, pagdating sa ummah, ang interest nila ay sa ummah. Walang kamag-anak,
walang kapatid, walang sino pa man. Ang ikabubuti ng umma, doon sila. Hindi personal interest. That's why, hindi nila gagawin ang mag-away-away sa harapan ni Uthman na kami ay Umawi or Umaya, na kami ay Hashimi or Hashim, Banu Hashim, kami ay kay Ali, kami kay Uthman. Hindi nila gagawin yon. Kapag sinusto ng umma na ito ang mamuno, kahit na kapatid mo ito, kahit na kamag-anak ito, for the sake kung ano makakabuti, magbibigay ng katapatan yan, magbibigay ng mga pledge nila sa mamumuno. Hindi makamundo ang buhay ng mga sahaba. Remember that. Hindi makamundo ang buhay ng mga sahaba, kundi for the sake of the religion ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun din kung ano ang ikabubuti ng mga tao sa kanilang panahon o kabubuti ng Muslim sa kanilang panahon. Alhamdulillah. Gayon din, sabi nga ni Ibn Kathir, rahimahullah, sabi nila, ng mga istorya na kung saan inarated ito ng mga unknown, hindi alam ang mga nagsalaysay, na si Ali daw ay nagsabi kay Abdurrahman na nilinlang mo ako. That's another hadith. That's another story. Ano sabi ni Ali? Ang source ito, unknown ha? Hindi nila alam. Ano sabi daw ni Ali? Nilinlang mo ako, Abdurrahman ibn Auf. Samantalang pangalawa siyang nagkamay. Pagkatapos binigyan pong pagkakataon mamuno ni Abdurrahman ibn Auf, matras lang si Ali. Paano sasabihin ni Ali na linlang siya? Kung tutuusin sa kanya ang favor. That's why walang katotohanan na sinabi ni Ali radiyallahu anhu na siya'y nilinlang ni Abdurrahman ibn Auf. Ganun ba ang bilin ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu? Ito'y taong matapat, makatotohanan, makataruan at maaasahan. Kapag nagkaroon ng tablaan sa inyo o tay, siya ang pinagkakatiwala ko. Kung hindi kayo satisfy sa anak ko si Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, ibig sabihin mali si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, hindi matapat si Abdurrahman ibn Auf. Si Abdurrahman ibn Auf ay makamundo ang interes, hindi para sa umma. Walang katotohanan yan. Ang sino mang nagsasabi na ang hadith na ito sinabi ni Ali radiyallahu anhu ay para munaling binastos ang pangalawang kalipa na si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, para pinalitaw na hindi siya tama, hindi mapagkatiwala si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, hindi siya matapat sa kanya kung pinaubayan sa isang mantaraya. Hindi ganon. Malaking akusa ito sa mga sahaba. That's why sa akida, in the ending of this book, kailangan na rin natin malaman ang akida patungkol sa mga sahaba. Pwedeng lumabas ka sa Islam, katulad ng mga ginagawa na ito, na pambabastos na ginagawa nila, mga bidaang ginagawa nila, pwede ka lumabas sa Islam. Tulad nila, mga Shia, ang turing nila sa mga sahaba ay mga hindi Muslim. Wow! Pagkatapos sabihin ng Allah, pinakamagaling silang tao sa mundo. Ganon din ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sasabihin mo lang na hindi sila Muslim. At pagkatapos sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, gagabayan sila ng Allah. Subhanahu wa ta'ala, at third generation, gagabayan sila ng Allah. Sa pagiging makatotohan, sasabihin mo, hindi sila totoo. Yan ay tandisang pang-insulto at paglabas sa Islam na sabihin mo mga sahaba na sila ay hindi Muslim o kaya insultuhin mo man sila. Yan ay tandisang lalabas ka sa Islam kapag binabastos mo, ininsulto mo ang mga sahaba. That's why kailangan alam natin ang paniniwala, kung paano natin paniniwalaan o anong meron tayo dapat paniniwala sa mga sahaba. In this situation, hindi sinabi ni Ali radiyallahu an na lininlang lang siya ni Abdurrahman ibn Auf. Dahil kagaya na sinabi ko kanina, bagamat si Uthman ang gusto ng mga tao, sabi ni Abdurrahman ibn Auf, actually wala naman ako nakikita higit sa dalawang to. Meaning parang pantay lang. Akin ang kamay mo, Ali. Sila kita mo? Akin ang kamay mo, Ali. Siya pinapurang pa para siya ang mamuno. Ba't alam din ni Ali na gusto ng tao si Uthman, inatras din sa kanya. Meaning wala silang makamundong interes. So paano sasabihin ni Ali na dinilang mo ako? Samantalang siya pang pinapaboran ni Abdurrahman ibn Auf. Samantalang alam na ni Ali radhiyallahu na gusto ng tao si Uthman. Pero siya, kinuha niya ang kamay ni Ali. Pero dahil alam naman ni Ali, at alam din, may posibilidad na alam din ni Uthman, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, na aatras din si Ali dahil alam nila pare-pareho silang hindi makamundo ang interes nila. Pero ipinakita ni Abdurrahman ibn Auf na walang panlililang, walang kamag-anak. Actually, mas pinili niya si Ali dahil mas malapit siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamag-anak. At ito rin, mas malapit din ang isa, naging manugang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. So wala siyang pinapanigan, walang makamundo. Pero si Ali na ang kusang umatras at hindi niya sinabing makakasunod para lamang bitawan ni Abdurrahman ang kanyang kamay dahil hindi makakasunod, makakapangako sa Quran, Sunnah kay Umar, kay Abu Bakar radhiyallahu anhu, kaya si
Uthman, sabi niya, akin ang kamay mo, amin ni Abdurrahman, at nag-fled nangako si Uthman ibn Affan na siya ay susunod. Why? Dahil lang gusto ng tao siya ang mamuno. For the sake of interest, no? For the sake of umma yun. Para sa umma siya mamumuno. Yan ang gusto ng mga tao. At hindi siya mamumuno for the sake na para sa kanyang kabayanihan, kanyang katanyagan, kasikatan, for personal life, or interest. No. Kailangan siya ng umma. Kaya niya pinayagan yun at nangakong susunod siya sa banal na Quran, Sunnah, gawain ni Abu Bakar at ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, at ginampanan naman ito until finally na mamatay itong si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. So, ganito siyang naging kalipa. Naging kalipa siya. Ang lahat ng mga sahaba, walang sumasalangat sa mga Sunnah wal Jamaah except na siya. Masakit ang damdamin nila. Mas puot at galit ang inilabas nila. Umimbento ng mga masasamang istorya, umimbento ng mga masasamang salaysay, at mga iba ay kinalat upang sirain ang ganitong asyura o sirain ang mga sahaba. Subhanallah, ngunit ang lahat ay walang katotohanan. Actually, ang mga Shia, sila ang nagkalulog kay Ali, sila ang nagkalulog sa anak niya si Hussein. Sila ang may gawa niya kung bakit napatay ang mga Yaan sa paintulnan. Samantala, ang mga magkasalanan ay ang mga Shia. Subhanallah, yan ang mga taong tandisan nasa wala sa pananampalatayang Islam. Kung alam nila ang kanilang akida, karumal-dumal ang akida nila, at ang Quran dinagdagan nila ng 2 chapter. Ang chapter ng Quran sa kanila ay 116, at yung 2 chapter na dinagdag nila, yun ay pabor na pabor sa mga Shia. Kapag yun ay binasa mo, pabor na pabor sa kanila ang 2 surah na yaon. So alhamdulillah, so inshallah sa susunod patutunayan natin na higit na kwalipikado na maging kalipa si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu kaysa kay Ali radhiyallahu anhu. At patutunayan din natin, bago pa man ang alalan na ito, mayroon ng mga tanda mula kay Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalo na kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, na siya ang susunod na kalipa, hindi si Ali. Remember that? Kapag ito ay ginawang si Ali mamuno, para mo na rin sinabihan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na siya ay sinungaling, hindi totoo ang kanyang prediction, mamumuno at siya ay papatayin, para mo na rin pinasalungaling na nangyari namang totoong pinatay siya, na parang pinasalungaling mo Prophet sallallahu alaihi wasallam na hindi magaganap yan, para mo na rin pinasalungaling sa panahon na yung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tinanong niya mga sahaba, sa palagay niyo, sino susunod na papalit sa akin? Sabi ng mga tao, si Uthman ang susunod. Meron ba siya sinabi? Wala. Dahil siya ay agree na si Uthman ang siyang susunod. Alam na rin yun ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bakit? Dahil sa kanyang panahon maghans, tinanong niya mga tao, sino karapat dapat susunod pagkatapos niya? Alam na niya. Sinabi ng mga tao, si Uthman, Amir Mu'minin. Kaya alam na ni Umar bin Khattab kung sino rin ang mananalo sa kanila, dahil alam niya ang mga tao gusto si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Bagamat ganun pa man, binigyan niyang choice ang mga tao, o ang anim na ito, binigyan niyang pagkakataon na pumili sila sa isa. At hindi lang yun ang ginawa ni Abdurrahman. Hindi lang sila pumili. Ang utos lang ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sapat na sa kanilang anim ang magbotohan kung sino ang mas maraming bilang. Pero ginawa ni Abdurrahman ibn Auf, dahil isa, dalawang natira, so lumabas siya. Pinagbigyan niya ang mga tao na makaboto para botohan. Pinagbigyan niya ang mga tao na maibigay nila ang sinong kanilang napupusuan sa dalawa. Alhamdulillah. So, ganun din, alam na ni Umar yun, kahit lumabas, sa labas ang ganitong botohan nila o pagpili ng kalipa, alam na ni Umar radhiyallahu anhu ang mananalo by the will of Allah, kasi narinig niya sa tao bago pa siya mamatay nung uling hajj siya, na gusto ng tao ay si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Okay? So inshallah dadako tayo sa susunod. Si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ang kwalipikado mamuno pagkatapos ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, at patutunayan natin yan from Quran, at patutunayan din natin yan from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa ganun din, ano kaya ang kahihinatnan ng mga tao na ihigit si Ali na dapat mamuno kaysa kay Uthman? Ano ang magiging pasya dito ng majority scholar sa mga taong ito, especially ang gumawa nito, ang mga Rafidis o ang mga Shia? Inshallah, dito tayo tatakbo sa susunod nating lesson. And then, pagkatapos ng dako tayo sa Beitel, digmaan. Mayroong digmaan sa panahon ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Babalik yung mga taong nakalaban tulad ni Estagir. Nagtago yan. Nabalita niya matay si Umar, babalik yan. So magkakaroon muli ng mga digmaan bago tayo dumako kung saan pagplanuing patayin si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, sa maganap na mapatay siya tulad ng pangako ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na siya ay mamamatay insyaAllah. Wa akhiru da'wati alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam.